May nakausap akong kapatid kamakailan, sabi niya, "Pastor, ang hirap ng buhay, mataas ang bilihin, hindi sigurado ang trabaho, at parang ang daming problema na hindi matapos-tapos." Pero pagkatapos niyang sabihin iyon, napansin ko na may kakaiba. Ngumiti siya, hindi pilit, kundi payapa. Sabi niya, "Pero pastor, kahit ganito, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Dahil hindi niya ako pinapabayaan." Mga kapatid, ganyan ba ang iyong tugon at saloobin sa gitna ng mga kaguluhan at samot-sari na problema na ating nararanasan ngayon sa ating kapanahunan? Ngunit, salamat sa Panginoon dahil hindi marahil ganyan ang iyong saloobin kung tunay nga na ganyan ang iyong nararamdaman. At nawa, yan ang ating gawin sa ating mga puso, lalo't higit sa ganitong mga kapanahunan. Mga kapatid, yan ang isang bagay na hindi na ipapaliwanag ng mundo. Paano nagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan? Paano may kagalakan kahit na may kabigatan sa puso? Ang sagot ng Biblia ay iisa lamang: biyaya ng Diyos. Yan ang sagot ng Biblia sa mga ganitong katanungan, lalo't higit sa kapanahunan natin na marami ang nagdurusa, marami ang mga may kabigatan, at nawa, ito ang ating matutunan at ito ang ating pag-aaralan maging sa umagang ito. Kaya marahil aanyayahan ko kayo muli na tingnan ang isang pamilyar na teksto para sa atin. Marahil ito'y memorize ng karamihan sa atin, kaya anyayahan ko kayong buksan natin ang ating mga Biblia, tutunghayan natin sa mga sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 2, talata 8 hanggang 10, ang ating teksto maging sa umagang ito. Ngunit para mabigyan tayo ng mas angkop na konteksto sa ating pag-aaralan, uumpisan kong basahin ang ating teksto mula sa talata 4. Kaya Ephesians 2 verses 4 to 10. Subalit ang ating titingnan ay mula sa talatang 8 hanggang 10. Ganito ang sinasabi ng Panginoon. "Ngunit ang Diyos, palibasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo'y naligtas. At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan, sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus." Talatang 8, "Sapagkat sa biyaya tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki." Talata 10, "Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran." Yan po ang mapagpalang salita ng ating Panginoon. At marahil kung pamilyar tayo sa aklat o sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, iba't iba ang
pagtawag o pagkilala ng mga theologians patungkol sa sulat na ito o sa aklat na ito. May isa na tinawag itong the crown of Paulinism. Dahil sa kanyang mayaman na theology, may isang theologian naman na nagsabi, ito yung tinatawag na Magna Carta of Christianity. Dahil sa maliwanag at komprehensibo na pagpapaliwanag ng mga prinsipyo ng pananampalataya at ng isang iglesia. Ganon kayaman ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. At marami tayong matututunan. In fact, ang sinasabi, ang nagtuturo ito ng high Christology. Tinuturo ni Pablo ang kahalagahan ng pagkaunawa ng tamang mga prinsipyo patungkol kung sino ang Panginoong Yesus. Kaya kung pamilyar tayo sa sulat na ito o sa aklat na ito, sa naunang kabanata, ibinahagi na ni Pablo ang mayamang mga pagpapala ng Kristiyano dahil kay Kristo Jesus. Ito yung chapter 1 ng Ephesians 1. Ang sabi niya riyan, ang mga Kristiyano ay pinili, banal, walang dungis, itinalaga sa pagkukupkup, tinawag na mga anak, at tinubos. Ang sinasabi ni Pablo dyan, o ang pagtuturo niya ng tuwiran ay ang mga pangunahing pagpapala ng isang Kristiyano ay espiritual. Hindi material o mga praktikal na mga bagay na marahil magaganda. Subalit ang pagtuturo, ang tinutukoy ni Pablo, ang pinakamahalagang pagpapala kung ikaw ay anak ng Diyos ay ang spiritual na mga bagay na pinagkaloob na ng Diyos dahil kay Kristo. At ngayon, sa chapter 2 na ating tinutunghayan, simula sa unang mga 10 talata, sinabi riyan ni Pablo, ipinapaalala ni Pablo ang makapangyarihang pagbabagong ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ito yung verses 1 to 3. Sila ay dating mga patay, sinusulatan niya ay mga hintil, at hindi lamang yun, ang buong sangkatauhan ay patay sa kasalanan. Ngunit dahil sa kanyang kadakilaang kabutihan at awa, sila ay binuhay at itinaas ng Diyos kasama ni Kristo. Yun yung kanyang pagpapaliwanag sa talatang 4 hanggang 7. Kaya pagdating sa ating talatang 8 hanggang 10, ibinuod ni Pablo ang kalikasan ng kaligtasang isinagawa ng Diyos. Ang sabi niya riyan, ang tanong marahil natin, paano nangyari? Anong ginawa ng Diyos? Paano isinasakatuparan ng Diyos ang mga pagpapalang ito? Binasa natin sa talatang 4. Ang sabi riyan, ngunit, marahil hindi masyadong natin napapansin ito sa wikang Tagalog. Pero sa wikang Ingles, ang sinabi riyan, but God. Mahalaga ang mga pananalitang ito. Dahil kung hindi kumilos ang Diyos sa isang patay sa kasalanan, wala itong pag-asa ayon kay Pablo. But God, kumilos ang Diyos, ngunit ang Diyos ay kumilos. Isang mapagbiyayang pagkilos ng Diyos. Kumilos ang Diyos ayon sa kanyang pag-ibig, biyaya, upang buhayin sa pamamagitan kay Heso Kristo. Kaya para kay Pablo, hindi ito isang teorya lamang. Hindi rin ito isang pangseminaryo na kaalaman o marahil na karunungan, lalo na sa amin na mga nag-aaral ng theology o nakapag-aral ng theology, hindi ito isang kaalaman lamang na maaring ipagmalaki. Ito ay buhay at kamatayan ng iglesia, ng bayan ng Diyos. Kaya dapat nananatili sa kaisipan ng bawat anak ng Diyos, anuman ang kanyang sirkumstansya o anuman ang iyong pinagdaraanan, dahil ito ang kalagayan mo sa bawat panahon dahil ikaw ay binayayaan ng Diyos. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ikaw ay binayayaan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya ganito ang gusto kong mensaheng halawin natin, kunin natin sa mga talatang ito. Nagagalak ang mga mananampalataya sa pag-asa
sapagkat ang kanilang kaligtasan ay mula sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo lamang. Believers exult in hope because of God's sovereign and amazing grace by which they have been saved through faith in Jesus Christ. Nagagalak ang mga mananampalataya sa pag-asa, paano? Sapagkat ang kanilang kaligtasan ay mula sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo lamang. Dalawang implikasyon o bunga ng pagkilos ng biyaya ang ating titingnan sa pagpapaliwanag ni Pablo ngayong umaga. Yung dalawang bagay na ito ay ganito. Dahil sa biyaya, nananampalataya. Because of grace, we believe. Pangalawa, dahil biniyayaan, gumagawa. Because of grace, we labor or we work. Itong dalawang katotohanan o implikasyon ng mga pagpapaliwanag ni Pablo ang titingnan natin. At nawa, turuan tayo mula sa kanyang salita kung ano dapat ang ating maging tugon sa ganitong mga katotohanan. Una, dahil sa biyaya, nananampalataya. Because of grace, we believe. Pansinin ninyo ang sinabi ni Pablo. Sabi niya, sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, hindi sa pamamagitan ng inyong gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Parang ganito ang sinasabi ni Pablo. Bago ka magmayabang, huminto ka. Bago mo isipin na mas mabuti ka, alalahanin mo. Kaloob, kahit ang pananampalataya mo. Ang pananampalatayang taglay mo ngayon, kung ikay Kristiyano, ay kaloob ng Diyos. Si Pablo ay tahasang pinapakita, itinuturo niya o isinusulong niya na walang maaring ipagmalaki ang isang Kristiyano. Dahil ito yung mga biyayang kaloob ng Diyos para sa kanya. Isipin ninyo ang isang nalulunod. May lubid na inihagis sa kanya. Ang paghawak niya ng lubid ay hindi ang nagligtas o sumagip sa kanya. Ang naghagis ng lubid ang nagligtas sa kanya. Ganon ang pananampalataya. Hindi ito dahilan ng kaligtasan, ito ang paraan lamang ng pagtanggap ng biyaya. Kaya't ang pananampalataya ay buhat sa Diyos. Hindi ito dahil karapat-dapat ka o naging mabuti ka o ikay magaling. Ito ay biyaya. Yan ang sa umpisa pa lang nilinaw ni Pablo sa mga mananampalatayang ito. Bagkus sila ay magmalaki, bagkus sila ay magyabang sa kanilang mga sarili sa harapan ng kanilang mga kaibigan o maging sa bawat isa sa yugtong ito. Ang sinasabi nito sa atin ay dahil sa biyaya, ang pananampalataya ay hindi medalya ng magaling, ito ay kamay ng pulubi. Because of grace, faith is not a medal for the accomplished. Rather, it is a hand of a beggar. Ayon kay Pablo, kahit ang pananampalataya ay hindi maipagmalaki sapagkat ito'y ibinigay sa iyo. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Ito ang sabi niya sa Roma 3. Kundi sa pamamagitan ng gawa ng pananampalataya upang hindi magmayabang ang sinuman. Walang puwang ng pagyayabang, pag-aangkin sa kakayanan ng bawat isa. Kaya ayon sa kanyang sulat sa Tito 3, talata 5, iniligtas niya tayo hindi sa mga gawa ng ating ginawa sa katuwiran,
kundi ayon sa kanyang kahabagan. Paano niya ito pinaliwanag? Ito'y pinaliwanag niya sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malinaw at tuwiran sa paglilinaw na walang ambag ang tao sa kanyang gawa o maging sa iyong desisyon. Hindi mo pwedeng ipangalandakan, ipagyabang ang maging desisyon na ginawa mo. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ang nagbibigay ng pagsisisi at pananampalataya. Gawa 5, talata 31. Maging ang konbiksyon na binibigay sa iyo ng Diyos na ikay makasalanan at nararapat puksain at parusahan ng Diyos ay mula sa Kanya. Dahil sa ito'y pagkilos ng Espiritu ayon sa Juan 16, talata 8. Kaya kung ikay naririto, marahil naanyaya ka upang dumalo sa pagtitipong ito at nakikinig ka, marahil online, kaya isang pagpapala sa isang tao ang makapagpakinig sa pagpapahayag ng katotohanan mula sa kanyang salita. Dahil karaniwan sa isang tao ay magmayabang. Ang kinin na meron siyang kabutihan sa kanyang sarili. Subalit ang tinuturo na tuwiran ng salita ng Panginoon at ni Pablo ay wala kang maiaambag o madadala sa trono ng Diyos upang ikay patawarin, upang ikaw ay kilalanin bilang isang mabuting tao. Ngunit may biyayang alok sa sinuman na sasampalataya sa minsanang ginawa ni Kristo sa krus bilang kahalili. Nabanggit kanina na sa darating na linggo, muling aalahanin ng mundo ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Sa karamihan, ito ay isang nagiging ritual o marahil sa iba, panata. Ngunit walang saysay ang pag-alala mo na ito kung hindi mo nauunawaan ang iyong kalalagayan sa harapan ng Diyos. Dahil pinapakita ng mga tradisyon na ito o pagpapaalala na ito na merong Diyos na bumaba mula sa kalangitan ang kanyang anak upang mamuhay ng walang kasalanan at sa huli at sa takdang panahon, ibuwis ang kanyang buhay para sa iyo na makasalanan at para sa akin. Yan ang pag-asa mo sa gitna ng nakaambang na parusa na iyong haharapin sa kahustuhan ng panahon na ikay haharap sa Diyos na banal at makatarungan. Hindi ka makakaligtas maliban na lamang kung ikay sasampalataya sa biyayang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya para sa isang iglesia, kapag nakalimutan natin o nito ang lahat ay biyaya ng Diyos, nawawala ang kanyang kapangyarihan. Ang taglay na kapangyarihan ng iglesia ay nagmumula sa Diyos na kumikilos ayon sa kapangyarihan ng Espiritu. Nawawala ng kapangyarihan ang iglesia kapag nakalimutan itong ang lahat ng meron siya at kung ano ito ay bunga lamang ng biyaya ng Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmalaki bilang isang iglesia. Bagamat nagpapasalamat tayo sa matapat na pagtuturo ng Diyos. Taon-taon, buwan-buwan, linggo-linggo sa nakalipas na 4 na dekada. Mas madalas ba nating ipagpasalamat sa Diyos ang biyaya niya? O mas madalas nating ipagmalaki ang ating kasaysayan o ang ating mga pagpapala sa Diyos? Kapag tunay nating naaalala ang biyaya, nawawala ang pagmamapuri. Natitira ang pasasalamat at ang iglesia na marunong magpasalamat ay iglesyang marunong lumuhod at nagpapakumbaba sa Diyos. Ganyan dapat ang ating saloobin. Yan ang hamon
marahil ni Pablo sa mga taga-Efeso ng panahon na yon, sa unang iglesia. At ganito rin ang hamon sa atin. Ang kaligtasan ay ganap na sinimulan at pinapanatili ng biyaya ng Diyos, hindi ng pagsisikap ng tao. Sa anong dahilan? Upang hindi tayo magmayabang. Pinupuksa, tinutuldukan na ni Pablo ang pagyayabang ng tao. Yan ay karaniwang nangyayari maging sa ating mga puso't isipan. Meron tayong batas na tinatawag na anti-epal law. Ang ibig sabihin lang dyan, baliktarin mo, mapapel. Yun ang ibig sabihin yan. Personal na paglalagay ng pangalan, personal at sariling pag-ako ng kanilang mga proyekto. Binabandera nila yan. Ito ay ang proyekto ni so-and-so mayor, congressman, o senador, whatever. Ngunit ito'y pinagbabawal. Ngunit marami pa rin ang naglalagay ng kanilang pangalan, lalo't higit ng mga politiko. Ang akala nila, ito'y kanilang pera. At akala nila ito'y pogi points as far as they are concerned. Dahil akala nila sila may kapangyarihan. Na dahil sa aking kapangyarihan at sa aking inisyatibo, magpasalamat kayo, mga kababayan. Sa iglesia, hindi tayo naglalagay ng tarpulin ng kaligtaan na sinasabi riyan. Ang kaligtasan nito ay bunga ng pagsisipag ni kapatid o ni pastor o ng sino man. Hindi maaari. Bakit? Dahil ito'y biyaya ng Diyos. Hindi ito sa ating kagagawan o sa ating mga inisyatibo o kapangyarihan at karunungan. Ito ay mula sa Diyos lamang. Kaya ito ang gusto kong hamon sa bawat isa sa atin. Dahil ito'y ayon sa biyaya, patuloy na umasa lamang sa Diyos at hindi sa kasangkapang pangtao. Because it is according to grace, continue to rely only on God, not on human means and instrumentalities. Hindi sinabing sa sipag. Hindi sinabing sa talino. Hindi sinabing sa haba ng panahon. Ano ang sinabi ni Pablo? Sa biyaya kayo'y naligtas. Ang iglesia ay hindi nagsimula dahil magaling ang tao. Ang iglesia ay nagsimula dahil mahabagin ang Diyos. Ito ang resulta ng pag-ibig niya at kinahabagan niya ang hindi karapat-dapat na biyayaan. At ganyan ka at ako bilang mga anak ng Diyos. At ang biyayang iyon ang dahilan kung bakit narito pa rin tayo ngayon. Nagpapatuloy. Ngunit dito rin pumapasok ang isang tahimik pero mapanganib na tukso. Huwag tayong maging kampante sa ating mga sarili bilang isang iglesia. Dahil merong mapanganib na tukso na maaari nating kinahuhulugan. Dahil habang tumatagal ang iglesia, may panganib na pumapasok na pagmamataas. Hindi natin sinasabi ng malakas. Marahil ito'y tahimik. Hindi natin ginagawa ito ng hayagan. Pero minsan nararamdaman natin ang sinasabi natin sa ating puso, matagal na kami. Maayos ang aming doktrina. Hindi kami katulad ng ibang iglesia. Kaya dapat tayong mag-ingat, mga kapatid. Ang iglesia na nakakalimot sa biyaya ay nagiging mapagmataas. Ngunit ang iglesia na naaalala ang biyaya ay nananatiling mapagpakumbaba. At ang postura ng pagpapakumbaba ay na umaasa sa biyaya ay nananalangin. Nakaluhod. Yan ang postura na nagpapakababa sa harapan ng Diyos. Ito ay postura ng pulubi na aking nabanggit kanina.
Tapatin din natin ang ating mga sarili. May oras bang nararamdaman nating dahil mas maayos tayo kaysa sa iba, napakadaling husgahan, o ang iba at napakadaling husgahan ang iba kaysa alalahanin ang biyaya sa atin? Tayo mag-ingat sa ganitong kasalanan. Espiritual na pagmamataas o pagiging mapanghusga sa tiwala sa sariling kabanalan. Ang paalala ng Ebanghelyo, kailangang alalahanin mo na ikaw ay pinatawad ng hindi karapat-dapat, ikaw ay tinanggap ng hindi perpekto. Wala kang ambag. Hindi dahil naging mabuti ka o mabuti ka sa tingin ng Diyos kaya ikay biniyayaan ng Diyos. Kailangang alalahanin mo na ikaw ay pinatawad ng hindi karapat-dapat, ikaw ay tinanggap na hindi perpekto, at ito'y hahamon sa iyo na maging mapagpasalamat. Mas mahabagin at handang umunawa sa mga mahihina. Yan ang pamanhik ni Pablo sa unang Tesalonica 5, talatang 14. Dapat tayo mas maging maunawain sa mga mahihina nating kapatiran. Sa mga may kakulangan sa mga kaunawaan patungkol sa salita ng Diyos, nariyan tayo aakay at tuturo sa kanila. Paano na kung may darating sa iglesia? Nakikita ba nila ang biyaya o pagiging eksklusibo natin? Bilang mga mananampalataya, bilang isang iglesia? May tukso dahil sa ating kaalaman, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo. Huwag tayong magyabang. Dahil ayon kay Pablo, tayo ay biniyayaan ng Diyos. Yan ang isang pagpapala na tinanggap natin mula sa kanyang kabutihan at pag-ibig, at patuloy nating pasalamatan. Patuloy tayong magpakumbaba sa gitna ng mga karunungan at kaalaman na meron tayo. Alam na natin ang kwento ni Martin Luther sa kanyang kaligtasan, kung paano siya kinilos ng biyaya ng Diyos. Siya ay isang mongheng masunurin, ngunit walang kapayapaan. Sa panahon niya, sa kanyang denominasyon, talo niya ang lahat sa kanyang uri ng pamumuhay, kung paano siya dumudulog sa Diyos upang patawarin siya sa pinakamaliit niyang pagkakasala. Even the most trivial of sins ay sinasabi ng mga biographers na kinukumpisal niya yun sa Diyos. Dinudulog niya yan sa Diyos, hinihingi ng kapatawaran hanggang maubos ang kanyang lakas. At tila hindi siya napapanatag. Ganyan ang kanyang hangarin sa puso niya. Ngunit wala pa rin siyang kapanatagan ayon sa mga manunulat. Hanggat hindi dahil masama siya, kundi dahil umaasa siya sa sarili niyang gawa. Hanggang maunawaan niya na ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Nang naunawaan niya ito, na ito'y ayon sa biyaya ng Diyos, ang takot ay napalitan ng pananampalataya tungo sa kanyang kaligtasan. Yan lamang, yun ang naging daan upang siya'y nabago dahil nung natutunan niya ang katotohanan mula sa Diyos. At ang takot ko, baka ganyan ang pakiramdam o ang takot mo. Kaya ang paanyaya ng Ebanghelyo ay manampalataya kay Kristo lamang. Yan ang naranasan ni Luther. At nawa, yan din sana ang iyong matagpuan o maranasan sa pagkaunawa mo ng katotohanan, ang kaligtasan ay biyaya lamang. Ngunit may tanong, kung ang lahat ay biyaya, may ginagawa pa ba ang iglesia? At diyan tayo dadalhin sa ating ikalawang punto. Dahil ang sabi sa ating ikalawang punto, dahil biniyayaan,
gumagawa. Because of grace, we work or labor. Hindi nagtapos si Pablo sa kanyang salitang hindi sa gawa. Idinurugtong kaagad ni Pablo, sapagkat tayo'y kanyang gawa, nilikha ni Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Parang sinabi niya, huwag kang matakot sa sariling gawa, basta't ilagay mo ito sa tamang lugar. May tamang at angkop na lugar ang gawa, mga kapatid. Ang puno ng mangga ay hindi namumunga upang maging puno. Namumunga ito dahil puno na siya. Ganon ang Kristiyano. Hindi tayo gumagawa para maging anak ng Diyos. Gumagawa tayo dahil tayo na ay anak ng Diyos. Yan ang simpleng pagtuturo at diretsong pagtuturo ni Pablo o paglilinaw ni Pablo sa mga kapatiran sa Efeso at maging sa atin. Kaya ang biyayang hindi nagbubunga ng mga mabubuting gawa at pagsunod ay hindi patunay na nauunawaan. In other words, grace that does not produce good works and obedience is not yet grace truly understood. Ulitin ko, ang biyayang hindi nagbubunga ng mga mabubuting gawa at pagsunod ay hindi pa tunay na nauunawaan. Aktibo ba tayo sa gawain ng Diyos? O komportable lang tayo sa ating mga upuan? May bunga ba ang ating pananampalataya sa komunidad? Sa ating mga opisina? Sa eskwelahan? O maging sa ating mga pamilya? Ang iglesia na walang bunga ay hindi kulang sa gawain, kundi kulang sa pagkaunawa ng biyaya. Paano ka gagawa kung hindi mo nauunawaan sa iyong kaisipan at puso ang tunay na kahulugan ng biyaya? Marahil kailangang maturuan para lubos na maunawaan. Kaya meron tayong pagtuturo mula sa salita ng Panginoon upang lubos nating maintindihan ang mga konsepto, ang mga prinsipyo na ito upang maganap natin sa ating buhay Kristiyano. At nawa hindi ka isang huwad na tinatawag na Kristiyano. Dahil tunay ang isang huwad ay marahil, dahil nagpapanggap, marahil hindi nauunawaan ang mga ganitong bagay at walang konbiksyon na gumawa ayon sa biyaya ng Diyos na kanyang tinanggap. Hindi tayo gumagawa para mahalin tayo ng Diyos. Gumagawa tayo dahil minahal na tayo ng Diyos. Yun ang ating motibasyon. Yun ang ating hangarin. Tama lang na maging hangarin ito ng isang tunay na anak ng Diyos. Diba? Inis tayo o marahil galit tayo sa isang tao na magaling lamang humingi ng pabor sa atin. Ang tawag natin dyan, isang taong mapagsamantala. Natural. Naiinis tayo. Marahil hindi natin hinahayag o hindi natin diretsong sinasabi. Ngunit sa isip natin at sa puso natin, galit tayo o inis tayo sa taong iyon. Ngunit, naisip mo na ba ang reaksyon ng Diyos dahil minsan magaling ka lang humingi? Isipin mo yan. Subalit, hindi inis o galit ang Diyos o nadadala sa atin. Bakit? Dahil siya ay mapagbiyaya. Ngunit huwag mong samantalahin ang pasensya at biyaya ng Diyos. May mga utos siya na dapat mong unawain at sundin. Ayon sa Galatia 5, talata 6. Ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang sabi pa riyan ni Pablo, ialay ang iyong mga katawan sa isang handog na buhay. Roma 12, talata 1.
O sa Filipos 2, talata 12 at sumusunod na mga talata, ang sabi riyan, gumagawa sapagkat ang Diyos ay gumagawa sa inyo. Kailangang palalahanan natin ang ating mga sarili dahil merong mga kasalanan na dapat nating ihayag na resulta sa kakulangan ng kaunawaan ng biyaya. Nariyan na ang tinatawag nating spiritual sloth, katamaran. Nariyan na ang kasalanang tinatawag nating complacency. Ay, okay na ako rito. Tama na ako dito. Pwede na ako dito. Meron pang tinatawag na consumer Christianity. Ang hanap sa iglesia ay siya'y paglingkuran at hindi maglingkod. May mga ganon, mga kaisipan na naghahangad tumanib sa isang iglesia o maging miyembro sa isang iglesia. Ngunit nasaan ka, kapatid, sa mga usapin na ito? Maging ang ating iglesia, tunay ba na naunawaan natin ang biyaya? At nawa ito'y muling magpaalala sa atin na mga umaangkin na tayo'y mga biniyayaan ng Diyos. Isa pang programa ng gobyerno ang tinatawag nating TUPAD. Ang ibig sabihin po niyan, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers. Ito po ay programa ng DOLE, Department of Labor and Employment. Nakita ko last week, nung habang ako'y naglalakad at nag-exercise sa aming park, may mga naka-uniforme, naka-long sleeve shirt sila, may red and white at may tatak yung kanilang mga shirt na sila ay naglilingkod. Ang ginagawa nila, gumagawa sila ng naglilinis at marahil nag-gardening project sa kanilang mga komunidad. Bakit ginagawa ito? Bakit ganito ang kanilang mga ginagawa? Dahil hindi dole out ang pagbibigay ng tulong ng gobyerno sa mga kababayan natin. Nangangailangan ng tulong praktikal, financial. At kailangan nila itong pagtrabahuan upang sila'y kumita at bigyan ng tulong ng gobyerno. At ito ay nagbibigay ng kanilang dignidad. Dahil meron silang ginawa, merong angkop na tulong ang gobyerno upang mapanatili ang kanilang dignidad sa kanilang pagkatao. Ngunit, nakakalungkot, sa Kristiyano, minsan nawawala ang spiritual na dignidad. Kapag hindi kinikilala na ang iyong taglay na kaligtasan ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ganyan ang ibang mga kaisipan ng mga kumikilala o nagpapatotoo na sila ay biniyayaan ng Diyos. Kaya ang hamon ko ay kung tunay kang biniyayaan ng kaligtasan ng Diyos, suriin mo ang iyong kaunawaan ng biyayang natanggap. If you have been blessed with God's salvation, examine your understanding of the grace you receive. Magsuri ka. Unawain mo, kapatid. At hindi lang ikaw, pati ako. Lahat tayo ay dapat magsuri. Dahil sa Ebanghelyo, ikaw, Kristiyano, ay nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At ang Ebanghelyo ay nagbibigay ng bagong lakas sa pagod, madaling mapagod sa gawain ng iglesia at paglilingkod sa kapatiran ng iba nating mga ang iba na umaangkin na sila'y Kristiyano. Ngunit, kung gala o kasiyahan, tila walang kapaguran. Sagana sa puyatan. Yan ang kapanahunan natin. Babad. Pwedeng lumaban sa puyatan. Pero kung sa panahon na ng paglilingkod, tila hindi mo nakikita. O tila ang hirap akayin o hikayatin sa paglilingkod. Tandaan natin,
sa unang iglesia sa mga Gawa 2, wala silang gusali. Wala silang proteksyon. Walang impluwensya. Pero hindi sila mga tamad. Ang biyaya ay nagbabalik sigla sa ministeryo. Dahil naaawa at nagdadalamhati ito sa kahihinatnan ng wala kay Kristo. Kaya tayo nagsusulong ng Ebanghelyo. Kaya tayo sumusulong sa prison ministry, sa iba-iba pang mga gawain natin, sa mga kabataan, sa komunidad. Bakit? Dahil nagdadalamhati tayo, naaawa tayo sa mga kaluluwang nakikita natin patungo sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy sa pagpaparusa ng Diyos sa kahulihan. Dinadala natin ang Ebanghelyo. Ang biyaya ay nagtutulak sa kusang paglilingkod, hindi sa pamimilit. Ganyan ba ang nilalarawan o ganyan na ba na ilalarawan ang iyong kaunawaan sa biyaya na iyong natanggap, kapatid? Sa taong ito, nawa may seryoso kang pagsusuri sa iyong pagsunod sa utos ng Diyos at kasigasigan ng iyong paglilingkod. Dahil ngayon naunawaan mo ang biyaya, kaya ito'y naituturo natin, na ipapaalala natin. Naghihikaya tayo mula sa katuruan ng salita ng Panginoon upang maglingkod tayo sa Kanya. Sa kasaysayan ng Kristyanismo, may mga kapatiran na tinawag na Puritans. Sa panahon nila, pag tinatawag kang Puritans, ito ay isang uri ng paghamak na katawagan. Masyado kang very pure. Gusto mo ng puro. Ito ay panghamak sa kanila noon. Ngunit ang kanilang patotoo, seryoso sa kabanalan, hindi para maligtas, kundi dahil sila ay tinubos. At dahil sila ay biniyayaan, gano'n na lamang ang kanilang pamumuhay at paglilingkod sa Diyos. Ganyan ang patotoo ng mga kapatiran natin sa unang panahon. At ito ay tinatamasa natin sa pagbabasa natin ng kanilang mga sinulat, sa kanilang mga patotoo, dahil naunawaan nila ang biyaya ng Diyos. Nabanggit ko na ito sa matagal na panahon sa isang kwento ni James Boyce o sa kanyang commentary on the Romans. May isa raw iglesia na nagpakilala sa sarili nito sa kanilang komunidad. Ang sabi nila, kami ay tapat at tama ang pagtuturo ng salita ng Panginoon. Ganyan nila ibinahagi ang kanilang sarili sa komunidad na kanilang ginagalawan. Ngunit, hindi tiningnan nila sa kanilang pagsusulong ng ganitong uri ng pagpapahayag, wala silang maanyaya sa kanilang lugar o sa kanilang panambahan. Kaya't nagsuri at nag-isip at nabaguhin ang kanilang mga pagpapakilala o sabihin na nating advertisement, paano nila in-advertise ang kanilang sarili sa kanilang komunidad. Binago nila ito. Ang nilagay nila, iglesia na naglilingkod. Sa pagbago nila ng tema, unti-unting may dumarating na mga tao sa komunidad upang dumalo sa pagtitipon ng iglesia. Ang ibig ko lang sabihin, mahalaga ang tamang turo. Ngunit minsan, kung hanggang doon na lamang tayo, wala itong impact o wala itong epekto sa ating komunidad, sa ating mga nais abutin para sa Ebanghelyo ng aming Panginoon Hesus. Ang sinasabi ni Pablo kung bakit tayo naligtas, hindi iyon dahil magaling tayo. Kung paano kayo naligtas, hindi ito
Hindi ito dahil naging masipag tayo. At kung paano kayo mamumuhay, hindi rin ito ayon dahil sa sarili ninyong lakas. Ang lahat ay mula sa simula hanggang sa wakas dahil sa biyaya ng Diyos. Yan ang dapat nating matutunan. Yan ang dapat nating ipaalala sa ating mga sarili. At nawa, patuloy tayong maturuan. Maturuan at handa tayong maturuan ng kahalagahan ng biyaya at paano tayo mamuhay ayon sa biyaya ng Diyos. Yan ang tema ng ating kakantahin bilang tugon sa mensahe ngayong umaga. Ang titulo po dyan sa Tagalog ay Turuan Ako Panginoon. Teach me thy way, O Lord. At nawa, sa ating patuloy na pag-aaral ng kanyang salita at pakikinig nito, handa ang ating mga puso na maturuan at umunawa ng kahalagahan ng biyaya upang tayo ay maging epektibo at tapat na maging patotoo sa kapangyarihan ng Ebanghelyo upang maabot natin ang mga makasalanan sa mundong ito. Awitin po natin, Turuan Ako, Panginoon. Magwakas po tayo sa panalangin. Salamat, dakilang Diyos, sa inyong pagtuturo, sa inyong paalala sa amin ngayong umaga. Salamat sa biyayang pinagkaloob nyo sa hindi mga karapat-dapat na mga makasalanan na kami na nararapat nyong kapuotan, puksain, parusahan, inabot nyo sa pamamagitan ng inyong pag-ibig at inyong awat habag. At sa iyong biyaya kami ay tumawag ng may pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Hesus. Nawa o Diyos, lubos naming maunawaan na ang aming katatayuan sa inyong harapan ay dahil sa inyong biyaya. Kaya kami sumampalataya sa Panginoong Hesus na siyang nabayubay sa krus para sa aming kaligtasan. Panginoon, kumausap kayo ng mga makasalanan sa aming kalagitnaan na hindi pa nagkakaroon ng kapanatagan ng isang relasyon na meron sa Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kami na mga tinawag niyo sa kaligtasan, tunay nawa, Panginoon, na maunawaan namin ng lubos ang mga katotohanan ito dahil hindi lamang ito ang paraan na kami sumampalataya at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Ngunit ito ay may panawagan sa bawat niligtas at umiibig sa iyo na kami gumagawa, naglilingkod para sa pagsusulong ng inyong kaharian upang maabot ang mga makasalanan at patotohanan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo sa aming mga buhay. Panginoon, tulungan niyo kami, hindi dahil sa aming kakayanan at lakas, kundi dahil biyayaan niyo kami patuloy na manangan sa mga katotohanan ito at magbigay ng patotoo sa mundong patuloy na lumalaban sa katotohanan ng inyong salita upang maging mabisang patotoo kami sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Tulungan niyo at samahan niyo kami bilang mga kabilang ng iglesia at bilang mga mananampalataya dahil sa katotohanan inilahad niyo sa amin. Salamat sa biyaya. Ito ay aming panalangin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.